Pong at ang ating director, spiritual director, Speedy Father Emil Lin, our presiding counselor, Brother Jing Mendoza, at siyempre po ang our elder, Hong Kong and Macau, Brother Jude Manabat, at siyempre po ang overall coordinator dito sa Hong Kong. Walang iba kundi si Sister Lisa Punwaran at ang Friday Group Coordinator, ang ating pong kapatid na Sister Effie. At welcome po tayong lahat sa ating gawain sa maghapon ito. At siyempre ngayon po, pangunahan po tayo ng ating music ministry sa ating masiglang awitin para kay Lord. Amen! Amen. Hindi po tayo mag-umpisa na walang joyful song. Let's joyfully sing ang buhay ng Kristyano. Ang buhay ng Kristyano ay masayang tulay. Masayang tulay. Masayang tulay. Ang buhay ng Kristyano ay masayang tulay. Maging masayang tulay. Ang buhay ng Kristyano ay nagmamahalan. Nagmamahalan, nagmamahalan, buhay ng Kristyano ay nagmamahalan. Buhay ng Kristyano ay nagkakamayan, nagkakamayan, buhay ng Kristyano ay nagkakamayan, nagkakamayan. Ang buhay ng Kristyano ay nagkakamayan, nagkakamayan, nagkakamayan. Buhay ng Kristyano ay nagkakamayan, nalumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupan ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupan, huwag ka lang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang isda na lumalangos ay mahal ng Diyos. Kumukupas, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Nalungunga ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga puno na namumunga ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, huwag ka lang malungkot. Oh, praise the Lord. Ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Puri ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag lang malungkot. Meron. Ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ang mga tao na pagkira ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka lang malungkot. Oh, praise the Lord. Pumurong itin yan. Sabi lang yun.
Walang pera. Hindi kung wala kang pera, di ka mahal ng Diyos. Yun. Next time yung birthday ko kami, ano ba? Tayo po kayo. Dito ko siya, dito ako yan. Para ano kasi ano yung mukha ko. Lapit siya dito ka. Dito ka. Hi. Ano, muli, welcome po tayong lahat sa ating praise and worship. Amen. Amen po ba? At syempre, welcome po namin ang bagong dating na si Sister. Bagong labas. Bagong labas. Okay po, Thank you, Lord. marami pong salamat at dyan po sa Zoom participants, baka po mayroong may kaarawan at gayon din sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary. Pwede po ang mahiling sa inyo na kayo ay mag-open cam para po tayo ay, kayo naman po ay makilala namin kung sino lang po ang nagdiriwang. At kung wala naman po ang nagdiriwang, ipakikilala ko na po sa inyo ang ating tagapagsalita sa hapong ito na ginamit ng Panginoon. Our speaker attended the Catholic Life and Spirit Seminar in 1990. Wow. At the May Love Oratory in the Philippines. Such she has been serving the Lord for the past 35 years. She is one of the community workers in the speaker ministry and the devoting mothers of 3 lovely children and full-time servants of the Lord. Brothers and sisters, let us welcome Sister Lina Rigawan. Magandang hapon. Magandang inaantok. Sobra daw lamig. Sa labas, napakainit po kasi pero dito sa loob ng St. Peter Church ay napakalamig. Kaya ho, dalawang bagay narinig ko. Ang init! Pagdating dito, nakakanto. Pero hindi, itong time nito kasi ito yung time na talagang delikado, no? Lalo na pagkatatapos mo lang kumain. Kasi surely katatapos na namin kumain lahat, punta na dito. So, ating pong ginagawa nito ay itanda ng inaamin natin na masarap mabuhay pag meron tayo Diyos. Amen? Kasi kung hindi masarap mabuhay na hindi natin kasama, Diyos, wala kayo dito. Amen. Ang mga si Shelly, galing pa yan sa kanyang medical, nagpa-endoscopy, yan, meron siya. Pero in Jesus' name, okay na siya. Amen? So, ngayong hapon, tayo ay magpupuri sa Diyos. Yan. Lahat na may problema, malakas na pala pa. Gusto ko tinatanong ito, may problema ka ba? Kasi bakit? May problema kayo, pero wala sa itsura nyo. Amen. No? Ang lalakas yung mga kumain. Ang alam ko yung ba tao? Pero hindi sabi nila yung tao may problema, sometimes na-stress. Dalawang bagay daw na-stress. Kain ng kain, hindi kumakain. Tulog na tulog, hindi natutulog. Parang sa inyo ay dalawa. Kain ng kain, saka tulog. No? Hindi. Pag kailan na ang karapatan may stress, ang karapatan natin na enjoy natin yung buhay natin, no? Kaya nga po sa hapong ito ay bigay natin yung ating sarili kay Lord. Tingnan mo yung mga blessing, tingnan mo yung mga biyayang tinatanggap natin mula sa Diyos, no? Kaya napapag-usapan natin kanina, may mga kapatiran tayo na pag may problema, dumarating pag walang problemang mabigat, nawawala. No, yun ang mahirap. Kaya nga, tingnan natin yung mga blessing na meron tayo. Yung tinatamasa natin, maayos yung pamilya mo, nakapag-graduate ka na ng anak, ng pamang. Yung mga blessing na yun na hindi natin inaasahan dahil kasama natin ang Diyos, walang problema hindi nasusolve. Amen? Pikit lang yung mata, pikit mo lang. Panginoon ng aming buhay, kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa isang pagkakataong ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Sa totoo lang, meron po sa kanila, Thursday pa lang, sana hinihingi Friday na. Kasi para makapagpuri at makapaglingkod sa iyo. Lord, aminado kami, ang hirap mabuhay kapag malayo sa iyo. Totoo yun. Yun ang nakalapit na kami sa iyo, nahihirapan pa kami. Di lalo na kung pag malayo kami sa iyo, hindi na namin makita yung tamang buhay, hindi na namin makita yung magandang direksyon ng aming buhay. Kaya nga Lord, ang aming ginagawang ito'y tanda ng pagpapakita
napakababa at inaamin, masaya kami sa piling mo. Na-enjoy po namin ang mga sandaling ito. Kaya mula po sa aming puso, ipinahayag namin, all the glory, Panginoon, na ginagawa mo at ang kapangyarihan, milagro, ay nakikita namin sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. All the glory. Tayo, purihin natin ang Diyos. God is good. All the time. All the time. Bakit? Sa totoo lang, kapag tayo nagpupuri sa Diyos, pinupunuan ng Diyos yung kulang sa puso natin. Amen. May kulang ba sa inyo? Amen. May kulang. Yeah. Ay, no, di ba yung kulang ka sa material na bagay, kulang ka sa pera, kulang ka sa pagmamahal, huwag ka lang maging kulang-kulang. Yun ang pinakamahirap punuan. Pero hindi. Kung titingnan po natin lahat ng nangyayari sa buhay natin ay blessing. Amen. Amen. Blessing lahat yan, no? Na ang lahat ng ating sitwasyon sa buhay ay blessing. Bakit? Yung iba sinasabi, paano magiging blessing si Italy na may problema ka, patong-patong? Blessing yun. Bakit? Inaalam ng Diyos kasi sa lahat ng sinasabi mo na yan, diyan kumikilos ang Diyos. Ang problema, isang imbitasyon ng Diyos na pinapaalala sa iyo. Anak kita, kahit anong bigat ng problema mo, Sharon, kaya-kaya kong ayusin. Amen? So, kaya nga po sa hapong ito ay bigyan natin lahat ang karangalan para sa Diyos. Naniniwala ba kayo tapos na problema niyo? Amen. Alam ko sasagot Sigurado ka, tatapusin ni Lord. Tapos na. Tapusin ang problema. Tatapusin ni Lord ang problema, pero hindi tayo tatapusin. Amen. So, pikit uli yung mata. Pikit mo lang. Panginoon, muli po kami malugod na nagpupuri sa iyo sapagkat yung naririnig mo yung sinasabi namin, may ngiti sa labi, may ngiti sa puso. Na kasi nawawala ang takot namin dahil meron kami Diyos na yakap kami. Gaya ni Shirley, Lord, na dumadaan sa series of laboratories niya, lahat, everything po ginagawa. Pero hindi ibig sabihin para i-claim na may sakit siya, kundi para patunayan mo
na wala siyang sakit at kaya mong paghilumin anumang problema sa kanyang physical na katawan. Amen, Lord, di ba? Yun po yung kagandahan sa amin. Natuto kaming makita ang lahat ng milagro at lahat ng magandang ginagawa mo sa buhay namin. Kaya pinagsisigawan namin, meron kaming Diyos na talaga namang pinakadakilang Diyos. Hari ng aming buhay, tagaligtas, tagapagligtas, lumikha sa amin, at hindi napagod, samahan kami sa lahat ng sitwasyon ng aming buong buhay. At ang biyaya na palagi namin tinatamasa mula sa iyo, Panginoon, hindi mo rin ito pinagkait maging sa aming mga mahal sa buhay. Kaya mula po sa aming magnificent, wonderful God, ikaw yun, Lord. Ikaw po at wala na iba. At your feet I bow. There is none like you. All that I have found. All I want is you. All the wonders you do. All that you are. What can I bring to you? I offer my heart. What more than this is God? Like humble fire, like beautiful, redeemer, we are my highest. Put them together, actually. I want it. What can I do if you know that everything you have given to us? What can we give? What we can give to you, oh God? Everything you have given to us. What can we give? What can we give to you, oh God? Everything you have given to us. We offer our lives. We offer our lives. We give oh God. Everything you have given to us. We give oh God. Everything you have given to us. We offer our lives. We give oh God. Everything you have given to us.
Redeemed by the blood. We got my highest praise. You are wonderful. Wonderful. God is good. Oo, nakita natin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So this time, aminin natin sa Kanya, ikaw, ako, tayong lahat, makasalanan. Malakpakan makasalanan. No? Ang galing natin, no? Pumapalakpak pa tayo, makasalanan tayo. Hindi. Pag-amin na ikaw, ako, tayong lahat ay makasalanan at mahina. Kaya nga napakalaga ng sandaling ito sapagkat ito na yung pagkakataon natin na ihayag sa Diyos kung ano yung laman ng ating puso. Amen. Awak ang puso mo, dalawang kamay. Marami tayong inilagay sa ating puso. At sa katunayan, sa dami ng inilalagay natin dyan, naaapektuhan yung ating relasyon, naaapektuhan yung ating pananalita, naaapektuhan yung ating mga kilos. Amen. Kaya nga this time, habang hawak natin yung ating mga dibdib, yung ating puso, hilingin natin kay Lord, siya ang humawak nito. Hawakan ni Lord yung ating puso. Alisin niya ang lahat ng laman ng ating puso. Baguhin niya. Baguhin ni Lord yung laman ng ating puso. Alisin niya ang hindi kaaya-aya sa Kanya at hindi kaaya-aya sa ating bilang isang anak ng Diyos. Yung galit, yung hinanakit, yung sama ng loob, yung takot, yung pag-aalala, panunumbat, mga bagay na ginagawang paulit-ulit, mga pananalitang binitawan na nakakasakit. Matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad sa lahat ng tao na ating nasaktan. Ganon din sa mga taong nakasakit sa atin. Ang galing natin humingi ng tawad sa Diyos. Pero paano tayo mapapatawad ng tuluyan ng Diyos kung mismo sa puso natin ay hindi tayo marunong magpatawad? Kaya nga sa oras na ito ay lagi ko rin sinasabi, ano bang nagiging ugat ng kasalanan sa pagkatao natin? Nagkakaroon tayo ng mga physical na nararamdaman sa katawan. Nagkakaroon tayo ng mga pag-aalala, yung sobrang takot. Kaya nga sa oras na ito ay hilingin natin kay Lord, baguhin niya yung buhay natin. Baguhin ni Lord ang kaliliitang parte ng ating buong pagkatao. Sapagkat sa tuwing binabago ng Diyos at pumapayag tayong baguhin ng Diyos, pati pamilya natin nagkakaroon ng pagbabago. Bakit nagkakaroon ng pagbabago? Natututo tayong umunawa, natututo tayong magpakababa. Ibinibigay ng Diyos ang pagkakataon na maging malinis tayo sa Kanyang harapan at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya claim natin sa hapong ito, lahat ng laman ng ating puso, inalis ng Diyos at binabago niya, nire-renew na yung ating mga buhay. Amen. Kusapin natin si Lord. Personally, ikaw ang makipag-usap sa Kanya.
Panginoon, ito po ang hinihiling namin, yung mabago yung aming buhay. Pag kasi binago ang buhay, ibig sabihin, pumayag kaming alisin ang lahat ng mali sa aming buong buhay. Kaya sa oras na ito ay hindi po kami mahihiyang kaanyayahan na muling manahan sa puso ng bawat isa. Kailangan ka namin, Lord, aminado kami. Kailangan namin ng banal mong espiritu na yayakap, pupuspos sa bawat isa sa amin. Espiritu na kayang magpagaling ng lahat ng sugat ng aming mga puso, makapagpahilom nito. Espiritu na kayang magpagaling nga po sa lahat ng mali sa aming mga physical na katawan. Kaya Panginoon, nananalig po kami sa oras na ito, na hindi lang kami ang yayakapin mo, ahagipin mo pati pamilya namin na nangangailangan din po sa iyo. Kaya Lord, halika na po. Yakapin mo po ang bawat isa sa amin. Fall on me now, Lord. Fall on me now. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Your anointing. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day, And every I day, grow to love you I more. want to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to it. I can see your face to face. I can overtake you. In feeling true. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to His grace. I can see your face to face. I worship you in spirit. I worship you. I worship you
in the Spirit. Let us worship the Lord, my Savior, the Redeemer, the Holy One, the great provider, the great physician, the Messiah, the Prince of Glory, the Lord, hallelujah, sing the praise, hallelujah, 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 praise Jesus Christ. Puri ka namin sinasabay ka ng hallelujah. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hallelujah, Panginoon, ng buhay namin kaligtasan, pag-asa, glory to God, hallelujah, siyempre ka sa hallelujah, hallelujah, praise you, Jesus, praise you, Lord, glory to God. My Lord and my Savior, the Redeemer, the Holy One, the great provider, the great physician, the Messiah, the Prince of Peace. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Purihin ka, Panginoon, na dakila. Purihin ang aming hari. Purihin ang Diyos ng mga Diyos. Lord, sa oras na ito, kami nagpupurit at papasalamat sapagkat naniniwala kami. Yakap po kami. Naniniwala rin po kami na anuman ang aming maririnig na mensahe, ito'y makapagbubukas muli ng aming puso upang tanggapin ang lahat ng kalooban. Ang lahat na ito'y patuloy namin hilingin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Sister Lina, sa first na unang bahagi ng ating praise and worship. At ngayon po tayo ay magbabahagi ng ating mga na-experience sa buhay na kasama natin at pinangunahan tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating na-encounter sa buhay. Ang gabay niya ay nasa patuloy tayong ginagabayan ang kanyang pagtubig. Amen po ba? Pala po Sino po ang na-bless? Sino po ang na-bless? Lahat tayo na-bless. Siyempre po, ang ating na-bless ngayong araw ay si Sister Shirley. At tayo ay babahagitan niya kung ano nangyayari ba sa kanyang ginawa sa kanyang proseso ng Panginoon sa araw na ito. Amen po ba? Sister Shirley? Friday na naman ako. Papuri sa Diyos. Amen. Friday na naman ako, last Thursday. Ano ba yan? Kakalabas ko lang kasi hindi ko pala alam na i-confine. I-confine pala pag endoscopy. Tapos dumiretso na ako sa laboratory. Tapos sinabihan ako ng nurse na hindi ka po pwede dito. Doon ka sa confinement. At saka doon sa sa second floor makyat. Pinapunta ako doon sa ward. Tapos ako lang mag-isa. May kasama ka sabi ako lang mag-isa. Sabi niya, it's okay because when the anesthesia affects you, and then we should wait that it goes down before you leave. Ang appointment ko alas 10. Tapos akala ko kasi nung una kong endoscopy, diretso kasi laser yun. Almost 1 hour yun. Tapos hindi ko feel yung sakit kasi parang gabi pa may anesthesia na. Ngayon kasi yung oral anesthesia lang. Tapos isang anesthesia sa injection. Masakit siya. Pero umiiyak ako kasi kiniklaim ko na okay. Kasi marami akong series of days simula nung February. Tapos sa July, MRI na naman. Kiniklaim ko na lahat na okay kasi Amen. marami silang nakikitang binain sa katawan ko. Tapos ngayon, yung sa endoscopy ko, may pulip dun sa, hindi ko alam, yung pulip. Tapos sabi ng, binay naman daw, hindi siya cancerous. Tapos kasi, kaya may MRI ako kasi yung liver ko, meron din siyang bukol. Ayan doon sa awit ni Lord. Tapos, sabi naman nila kasi yung sa breast ko dati, benign din yun. Kaya sabi nila may possibility din kasi yung pulip ko rin dito sa intestine ko is benign din. Kasi kanina, habang in-endoscopy, kinukuha kumukuha sila ng tissue para sa exam nila. Tapos, ayun, kinikilig ko na okay na lahat kasi pag dito sa Hong Kong, okay naman ang medical. Kaya lang, bago pa ako kay amo ko,
nag-a-adjust pa rin kami. Tapos yung ano ko rin, may cancer. Tapos, mainat na rin siya. Kasi kailangan ko na rin siyang i-assess, pag-toothbrush lahat. Kahit magbihis. Kaya, kailangan din ako. Kailangan din ako sa bahay. Tapos, kaya pag linggo, kinukuha na niya yung day off ko. Kagaya nito, day off ko na, tapos papalitan ng linggo. Kaya gano'n, wala akong Sunday. Kasi marami pa akong appointment pa. Pero susundin ko kasi yun naman ang guidelines hospital. Yun lang po. God is so good. Amen. Yes. Ito'y kanya, lulutasin siya. Jesus ang buhay, kung kaya may saya. Inupakan natin si Lord. Sister Shirley, sabi ni Lord, nung ako nandiyan sa stage niyan, umiyak ka, pero maniwala ka sa kanyang proseso. Lahat yan ay walang problema kay Lord. Basta ang hinihiling lang ng Lord na tayo ay panatiliin natin ang pananalig sa kanya. Lang yun. Kasi kung wala tayo sa kanya, wala na. Amen po ba? Palapak natin na din si Lord. At simpo po sa mga kapatid natin na baka nandiyan sa Zoom. Mayari po mag-open cam po tayo para sa sharing. Wala. Dito na lang po sa venue. Sister Rose, share your greatest gift. Amen. Papuri, ang pasasalamat po sa iyo, God. Feeling ko today, wala akong problema. Walang problema mo, walang problema. Sana always ko. Pero wala naman tao, walang problema. Pero salamat sa peace of mind. Yung, salamat kasi laging safe yung parents ko, siyempre yung family ko, yung baby ko, yung mga kapatid ko, kami ni ate. Nakakain kami 3 to 4 times, lalo na yung family. So, yun ang pinapasalamat ko sa iyo, God. Sa araw-araw na pag-examine ng ate ko. At yun, every day. Amen. Praise be the Lord. Praise be the Lord. Hallelujah. Praise be the Lord. Hallelujah. Praise be the Lord. Maraming po salamat, Sister Rose. Dahil tunay nga po patuloy ang Panginoon na tayo ginagabayan sa araw-araw, lalo na sa ating physical na kalagayan, tayo po ay ligtas, kumakain, at simpleng buhay lang ang hanap natin. Amen po ba? Ngayon naman po tayo ay magtayo na at tayo ay magpuri sa Panginoon sa Word of God. Kingdom of God. And shall be added unto you. Sa inyo ang Panginoon at ang magandang balita ng ating Panginoon na hinako sa Marcos chapter 11 verses 11 to 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, pumunta si Jesus sa Jerusalem, pumasok sa templo, pagkatapos tiningnan ang lahat ng bagay doon. Lumabas siya at nagbalik sa Betanya, kasama ang 12. Palibhas ay gumagabi na noon, kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanong nito sa di kalayuan ang isang puno ng igot na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon.
Kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus, kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namamalit doon at pinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sino mang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman sa lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinagabi ay pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig sa mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, na manalig kayo, matatanggap na ninyo ang inyo at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin ninyo muna ang mga nagkasala sa inyo upang mapatawad din naman kayo sa inyo ang inyong amang nasa langit, ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, kasi alam ng Ama ng Espiritu Santo. Palamahan ko po. Kung na-rinig natin mabuti yung gospel, parang ang dating ito. Mainit ang ulo ni Lord. No, parang titingnan natin, nagagalit din pala si Lord, no? Kung titingnan po natin, ay yung paglalakbay niya sa Betania, no? Nataanan yung igos, puno-puno ng dahon, ganda-ganda siguro. Talaga namang di pa panahon ng bunga. Pero ano sabi niya, wala nang makakakain ng bunga mo. Di ba? No, tapos pagdating sa templo, pinagtataob. Nagalit talaga no? Sabi niya, wag gawing, ginawang pugad ng magnanakaw ang kanyang templo at bawal dumaan, no? Kung titingnan po natin, pero meron din siya sinasabi na humingi kayo pagbibigyan, di ba? Kung titingnan po natin, itong gospel na ito, sabi ko nga, parang ang init ng ulo ni Lord. Kasi, oo, no? Pati daw, pati puno ng pero ito'y magandang paalaala sa bawat isa sa atin na tayong naglilingkod at nagpupuri sa Diyos. Dito nga inaabangan ng mga eskriba at pariseo, no? Kasi yung ginagawa niya, nakita yung ginagawa niya na at ang mga tao na tinuturuan niya ay nakikinig sa kanya. Kaya may dilema sa mga eskriba. Kahit nagtataka na sila, paano kaya ito patayin? So, dito tayo pag-usapan natin yung sinasabing mahalaga sa Diyos na ang lahat ng kanyang itinatanim ay namumunga. Amen. Amen. No? Kailangan lahat ng itinatanim ng Diyos, yumayabong, namumunga. Sa tao po, kasi ang itinatanim, hindi naman tayo kasi puno. Pero tingnan natin. Panglabas. No? Tinandan ka ng Diyos ng lahat ng bagay. Pero yung tinanim sa puso mo, hindi namunga. Pero panglabas. Wow, ang ganda mo. Mukhang ang bait mo. Di ba? Mukha lang pala. So, sinasabi ng Diyos ay, hindi ka pwede kasi parang balat kayo na pag titignan, relihiyosa ka, dasal ka ng sipa. Pero deep inside, maraming kulang. Amen? Kaya nga sinasabi niya, yung puno ng igos, ang ganda ng bunga. Kaya nga nakakahikayat tignan. Kaya nga yung lapitan niya, tawag pansin sa kanya, bakit malago pero walang bunga. Sa ating ganun din. Prayer meeting tayo ng prayer meeting, nagmimisa pa tayo, kada holiday mo, nandito ka.
Ano binunga? Bunga nga, meron. Yun ang sabi ng Diyos. Yung binubunga, ang hinahanap ng Diyos ay yung bunga. Ng puso natin, templo ng Diyos. Lugar niya yan. Na kailangan, ang lugar niya dyan ay malinis at nakikita sa atin. Kaso wala nga Kaya nga sinasabi niya buti nga kahit hindi tayo ginawa ng katulad ng ibos na puno. Hindi ka tinuyo. Amen. Pero tingnan natin ang Diyos kasi ay, ito lang kagandahan sa Diyos. Kahit hindi ka namumunga ng kabutihan, hindi yan napapagod suplayan ka ng bawat salita. No? Kasi kahit tayo, example, nag-LSS ka, nagpe-prayer meeting ka, kung ito'y example, ganito, ating ka-prayer meeting, tawang ang ngiti ka, may sisiba pa tayo mamaya, di ba? Makinig ka lang, nagsimba ka lang. Tapos pag-uwi mo sa bahay, makatawid mo na ka ng reklamo, angal, amo mo, ganyan. Pagdating mo na higa, hindi ka na nagdasal. Yung bunga, yung narinig mo salita, kung hindi mo sinusuplayan ng prayers, hindi mo sinusuplayan na sikaping isa buhay yung lahat ng itinatanim ng Diyos, hindi talaga ito mabumunga. Bunga nga lang. Magaling ka lang sa salita, pero kulang sa gawa. Kaya sinasabi ng Diyos sa gospel ay, paano namumunga ang bawat salita na nananahan sa puso mo? So, si Shirley, last Thursday na kalang holiday niya. Minsan makikita mo yan Sunday. Makikita mo Sabado. Wala naman sa isip ko, nalimutan ko i-chat, sorry, anak, nalimutan kong sabihin sa'yo na, anak, Friday sa St. Peter tayo. Sorry, anak. Oo, nung time na nag-chat ka, nagsisend na naman kami, hindi ko rin agad nasagot. Wala, sabi ko si Shelly. Pero sinasabi ko ay, hindi kasi, hindi natin pwede sabi, Lord, ba't gano'n nagdadasal man ako? Ba't ang dami kong ganito, ganyan, gano'n sa katawan ko? No? Isa lang yan Papatunayan ng Diyos. Hindi ka kaya nagpapadoktor is may sakit ka. Papatunayan ng Diyos na kahit anong sabihin ng mga doktor, kayang lusawin, kayang bigyan ng kagalingan ng Diyos kung ano yung meron ka. Amen. No? Yung isa bakit gano'n? Kasi prayer, nagtitiwala ka sa Diyos, umaasa ka sa Diyos. Sa lahat nga ng may sakit, yan pa yung nakangiti. Sabi nga nila, Parang wala sakit. Tingnan, sabi ko pa niya, Mami, sana naman wala. Sa katunayan, namamaga pa yung katawan, kapareho ko. No? Ang sinasabi ay, tiwala lang kay Lord. No? Tiwala lang yan. No? Ang kailangan natin namumunga sa pananampalataya. Hindi, alisin natin yung takot, pag-aalala. Sikapin natin ng lahat ng lumalabas sa bibig natin ay kabutihan at nanggagaling sa Diyos. Kapag lumalabas sa bibig natin, panunumba, reklamo, wala kang bunga. Bunga nga kalagang bunga. Dasal ka lang ng dasal, pero hindi dasal sa bibig lang, wala sa puso. Gaya, sabi ko nga, bless ako. Pinag-usapan ka namin, napakabait mo kasi napakabait mo, bless ako. May pinarinig kasi ko sa kanila. Nakita ko to sa isang member natin na isang lalaki na sinasabi niya na nagpapaaral ka, nanay ka, nagpaaral ka ng kapatid, ng pamangkin. Ano yung buhay mo? No? Hindi ka naman lahat ng tao kayang gawin to. Hindi lahat ng tao kayang magpaaral, hindi lahat ng tao kayang ibigay ang lahat. Amen. No? Kaya nga ang sinasabi ng napakinggan, sabi niya, hindi mo to gagawin kung wala kang Diyos at wala kang mabuting puso. Kasi kung may mabuting, kahit hindi niya minention si Lord pero kung ikaw ay may mabuting puso, sisiguraduhin kong nasa iyo ang Diyos. Walang makagagawa ng kabutihan nang wala ang Diyos. Imposible. Kaya kung lahat ng ginagawa mo ay lahat ng yan ay binigay mo, bless yan. Kasi may mabuti kang puso. Kaya nga, di ba, binibiro ko, hoy, dalaga ka, mag-ayos ka naman. Sagot niya sa akin na wala kasing budget. Ha? Wala, nagtatrabaho ka dito sa hukok. Wala kang budget pambili ng pagpaganda mo. Magpaganda ka. Maghanap ka ng apaw. Hindi, be ready. Be ready. Bakit? Kasi ang demonyo, hindi naman papanoorin lang lahat ng maganda mong ginagawa Ulitin ko. Wala po tayong ginagawang kabutihan na papalakihan ka ng demonyo.
nag-aabang ang demonyo sa mga maganda mong ginagawa. Totoo yan. Kaya pagdating ng oras, sabi ko sa'yo, di ba, anak, hindi masamang tumulong, pero may itinitira ka dito Totoo yan. sa sarili mo. Unahin mo yung sarili mo, spiritually, number 1. Pangalawa, meron kang para sa sarili mo. Pangatlo, huwag kang umasa na ang lahat ng tinutulungan mo, ipapalit lahat sa'yo. Walang Kaya nga, kapalit. walang kapalit. Kaya nga sinasabi dun sa nung ginagawa mo yun, pero huwag kang umasa na may kapalit. Pero, hindi naman niya binanggit si Lord. Pero, yung ginagawa mo ay isang malaking bagay. Bakit? Binabago mo yung buhay ng ibang tao sa ginagawa mo. No? Ay, hindi mo papag-aralin mo yun. Pag nakagraduate lahat yung praise God, tanong lang, sana, prayer ko na. Alam mo, magandang prayer ito na. Lord, binibigay ko to. Kasi ito yung puso ko. Pero bigyan mo ako ng puso na huwag maghanap ng kapalit sa lahat ng ibinibigay ko. Pero sisiguraduhin ko ang Diyos ang magpapalit ng lahat ng ginagawa. Amen. No? Magtitira. Kaya nga, yung ginagawa natin ito, yung prayer meeting, simbahan, so kayo, nung Monday, in-invite ako ng Sunday, beba kasi silang grupong lakad. Pumunta kami sa Kadori Park ba yun? Sa taas ng bundok. Narating ko yon. Doon sa baba lang, magandang video. Oo. Nagpunta kami, ikot kami. Pero nagbas muna kami papaliko sa kadulog-duluhan. Okay. Doon nga yung nagbibiro si Beth na kanya daw lahat yun. Sa kabilang bundok, may mga parang nagtanim ng mais. Sabi ko, pa-harvest ka na. Sabi ko, harvestin mo yan, ipalaga mo na. Sabi ko pa sa kanya, palagyan mo na ng cable yan kasi masyado malayo. Nag-usap kami. Pero bago kami pumalit, may napansin ako doon sa bus station na sasakay kami ng bus ng 64K. May mga tent. Ang daming tent sa gilid ng bus station. May mga Pilipino na talaga nila. Nag-video? Hindi, yung mga mukha lang sila Pilipino, pero hindi sila Pilipino. Mga OFW, Indonesian. Nagkalat. Sabi ko, magaling din ang gobyerno ng Hong Kong, mabait din sila. Para doon sa gilid ng bus station na yun, puno yun ng tent. Pati doon sa main mall, puno ng tent. Doon sa Puno Taiko. sila. Sa Taiko. Doon sila lahat yung whole tent na maliit lang, doon sila natutulog doon. Sabi ko, mabait din ang gobyerno talaga dahil para doon sila mag-place ng Pero yun yung sinasabi ko. Anong kaibahan nila sa ating nasa Diyos? Tayo, busy-busy kayo pag araw ng holiday nyo. Sila nandoon, mga nakatulog, andun lang sila talaga na sabihin ba natin, hindi sila blessed kasi hindi sila nagpe-prayer meeting. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Blessed din sila. Baka tayo nakikinig na salita ng Diyos, nakikinig lang pero walang isinasabuhay. Kahit hindi sila nagdadasal ng katulad natin sa Katoliko, baka mas gumagawa sila ng mabuti at tama. Amen? Yes. Yung bunga, yung kung paano natin isinasabuhay ang lahat ng naririnig natin. Amen. Hindi natin kailangan na sabihin mo, ay, salamat kayo, pinagdadasal ko kayo. Kung hindi ko kayo pinagdadasal, paano na kaya kayo? Hello, no? Parang, teka mo na, ulitin ko. Ito sa akin, kasi ito talaga sa akin, dating sa akin to. Ang isang taong pasaway, ang isang taong sa pamilya mo, hindi mo gusto ugali. Kahit ipagdasal mo ng ipagdasal yan, mararamdaman mo pa rin yung inis sa kanya, yung galit sa kanya. Bakit? Lagi ka nakatuon sa kanya. Ang demonyo, totoo yun. Yung lagi mo nakikita yung mali ng kapwa mo. Bakit? Sinisira na rin yung relasyon mo sa Diyos. Tama ba ako mali? Okay. Ang sabi ko lagi dyan, kasi dumating ako sa punto na ganyan yung mali ng kapwa ko, yung lahat lang ng mali ng asawa ko, mali ng biyenan ko, lahat na lang ng mali ng tao, puro nakikita ko, yung mali ko di ko nakikita. Na kaya pala ako galit na galit sa kanila, pare, hukulan sila. Amen. Amen. Kaya nung time na nakita ko sa huli ay, paano sila mababago? So doon ko nakita, tayo pala ang dapat unang magbago bago sila.
Amen? Kailangan tayo muna ang magbago, ugali natin, character natin, attitude natin. Kailangan tayo muna. Paano tayo mababago? Kailangan natin ng Diyos. Ito na yon. Lahat ng naririnig mo, i-apply mo sa buhay mo, aayusin mo yung buhay mo, makinig ka ng salita ng Diyos, lahat ng turo niya, gawin mo. Matututo kang mahalin, irespeto yung taong pasaway sa buhay mo. Ano yun? Paano? Matututo mong dasalin ay hindi na, Lord, baguhin siya, kundi, Lord, i-bless mo nga ako na yung puso ko ay mabuksan para sa Kanya. Irespeto ko siya, intindihin ko siya, wag ko siyang murahin, wag ko siyang awayin. Bukas makalawa, best friend forever na kayo. BFF na kayo. No? Ano mo sinasabi ko? Ano mo sinasabi ko? Binibigyan mo siya ng pagkakataon na maging mabuting tao. Amen? No, kahit dasal ka na, ako nga, kahit ako speaker ako, kung daldal lang ako, hindi ko kayang isang buhay, wala rin. Tatayo lang ako, mag-iingay lang ako, ang ingay ko pa naman. Hindi na nga kayo nagigit yung sinasabi ko, na ang hirap, na nakakahiya, prayer meeting tayo ng prayer meeting, pero wala tayong nasa sa buhay. Kailangan may bunga. At ang bunga nito ay unang-unang nakikinabang pamilya natin. Ganda na sharing ni Rose. Wala akong problema. May problema ka pa rin, Rose. Wala ka kasi problema. May side ko, may Di ba? Dapat mapalakpakan kita. Walang problema si Rose. Hindi, Rose, may problema ka. Ano problema mo? Wala kang problema. Hindi. Bakit ako nagsasalita? Kasi nung araw, ang tindi ng problema sa akin, nagkaka-migraine ako. Rose. Maliit na bagay. Lalo na pag wala ka ng pera paggastos. Oh my God! Ngayon na natatawa ako eh. Kahapon, wala naman ako. Kahapon ba? Hindi na isang araw. Wala akong utang sa Meralco. Pinutulan ako. Isang araw, naputulan ka. Wednesday? Oh. Wednesday yata. Tumawag yung si Chacha. Nay, wala kaming ilaw. Brown out. Hindi. Kami lang, ha? Sabi ko, ba't yun lang? Wala tayong utang ha. Sabi ko, wala tayong utang. Ba't tayo? Ang ginagawa ko kasi Gcash ng babayad, pinap-screenshot ko para kasi. Sabi ko, ano sabi ng electric ay sa oo. Ay sabi niya, ano daw, ito may dala siyang letter. Nakatanggap ba kayo ng disconnection? Saka bakit ka magkaka-disconnection? Ibabayad pa lang talaga yan. So, lahat na to eh. Sabi niya, wala pa eh. Nay, eto. Sabi, pinag-share. Sabi ko, bakit green yan? Dapat white and orange yan. Beautiful white and orange sa Pilipinas eh. Bakit green yan? Green and white. Sabi ko, baka pinalitan na. Sabi ko, ano sabi sa'yo? Sabi ko na, wala tayong utang. Pinakita ko. Ang sabi sa akin, ito raw ng Meralco. Sabi sa akin, anong ginawa mo? Sabi mo, ano daw? Ako na raw bahala. Anong ginawa mo? Di ko nagbigay ako 150. Sabi ko, sana naman tayo. Sabi ko, sige, sabi ko gano'n, ganito na lang. Wala na, nandiyan na, pinuto na yan. Sige, bukas na umaga, bayaran mo. Pinipilit niyang mabayaran sa Gcash araw-araw. Ayaw. Ngayon, sabi ko nga, minsan nananahimik ang buhay mo, bigla na lang may darating na ganyan, matatawa ka na lang. Amen? Isa lang, old life ko, pag ganyan, taranta na ako niya, old life ko. Natataranta ako dyan, talaga. Pagdating sa mga ganyan, ngayon, di. Ano nangyari? O sige, yan mo na yan. Pinuto na yan. Pag magagawa natin, kaya lang sa'yo 150 mo. Sabi mo nga lang, palitan mo. Yun ang problema. Yun sinasabi ko na, old life ko. Aawayin ko yun. Paglalaban ko yung karapatan. Sabi ng anak ko, sabihin mo, sinabi ko na nga, ito daw eh. May natanggap ba kayo? Wala. Pero may dala siyang disconnection. Sabi ko, galing naman. Tapos kulay green pa yan. Magaling talaga yung Pinoy. Sabi ko, green pa yan. Wala din. Sabi ko, sabi ko, sige lang. Sabi ko, marami kong pera. Kaya nagaganyan sila. Sabi ko, Lord, baala ka na. Bakit? Alin lang eh. Pero may sinasabi ko na, magreklamo ko, ano mangyayari? Tapos, magreklamo ka sa problema, ano mangyayari? Maapektuhan ka lang, may stress ka lang. Bakit ganito ba? Lord, ulitin ko.
ang taong lumalapit sa'yo, magnanakaw, may ano pa man tao yan, inaalaw ng Diyos. Bakit? Kasi diyan mo makikita kung si Lord ba ang naisa sa buhay mo o ang naisa sa buhay mo ay ang sarili mo. Amen? Kaya nga, yan sinasabi natin, pinag-usapan natin na yung buhay pamumunga ay sometimes, sa totoo lang, inaalaw naman ni Lord na nagkakaroon ng spiritual dryness, di ba? Parang, bakit ganito? Parang may kulang, parang ayoko umatay. Minsan may mga pagkakataon na, ayan si Sally, kilala ko yan wala yung holiday na di pumupunta talaga. Kahit anong araw ang holiday. Gugulat nga ako niya, minsan, anong ginagawa ni Sherry dito? Sunday Sabi ko, ano ba talaga holiday dito? Sunday. Kasi bakit ako, bakit Sabado to? Minsan nagugulat na lang ako. Nawala sa isip ko, magkausap kami ng isang araw. Sabi niya, Mami, ano na lang, Friday. Sorry. Tawag ako na tawag sa'yo ngayon. Yun ang sinasabi ko na, alam mo, pag nakilord kayo, hahanap-hanapin mo ang Diyos. No? Pwede naman siyang umuwi na lang matulog kasi meron nga siyang nararamdaman. Pwede naman siyang itulog. Hindi pumunta pa ng shelter. Para makinig lang ng salita ng Diyos. Baka kasabay ko pang kumain. Alam mo yung sinasabi ko na, totoo yung sinasabihan na, kapag gusto mo, maraming paraan. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. Huwag kang dahilan sa Diyos, Lord. Tingnan niyo siya. Saka hindi, si Shirley, sinasabi ko, kasi natutuwa ako sa kanya. Alam ko may mga, nung araw pa may mga nararamdaman sa katawan, pero hindi ko marinig, magreklamo. Oo nga, tagal na yan. 2018. Marami na siyang nararamdaman. Meron sa tiyan, meron saan-saan. Oo, pero siya lang nakikita ko sa kanya. Pinakyaw na niya yung sa Hindi. Wala siyang sakit. Sabi ko nga sa doktor ko, okay yung doktor ko. Kasi pag may nakikita siyang irregularities, ano niya ako. Hindi, maganda naman kasi yung dito sa inyo Alam niyo maganda dito sa inyo kasi hindi naman kayo nagbabayad, di ba? Ngayon ako, Ikaw ngayon, o kahit na sa Pilipinas, Diyos ko po, bawal magkasakit. At saka, isa pa po dito yung sila na nag-isip. Yun pa, sa atin sa Pilipinas, ang hirap, no? Magkasakit ngayon sa Pilipinas, kung yung sinasabi nilang mahal mamatay, pati pa ospital mahal. Kaya nga, pag wala kang Diyos, lahat kakatakutan mo. Pero pag meron kang Diyos, wala kang takot. Bakit lahat? Lord, bahala ka na. You will be done. Kailangan po natin, sa ating ginagawa, may binubunga ang lahat ng ito. No? Pero ang galing mo. O kay pamilya mo, kumakain 3 times a day, minsan 4 times a day. No? So, blessing yun. No? Ngayon, siguro, wala kang. May asawa ka pa, di ba, Rose? Yeah. Ayun. Yun ang problema mo, kasi single ka. Hindi na lang natin. sabi nga ni Sharon, baka yun lang. Blooming kasi. Alam niyo spiritually na kailangan natin isang buhay talaga. Mga naririnig nating salita ng Diyos ay hahanapin din talaga sa'yo ng Diyos. Pagdating ng oras, as in kami mga speaker, hindi lang kami. Pag namatay naman tayo, hindi lang kami, Pastor Lord, Jesus, tingnan ko, speaker. 35 years na ako sa community, Lord, hindi mo pwede dalhin ito sa langit. Sabi nila, hindi totoo yan, fake yan. Hindi mo kailangan may title. Ulitin ko, hindi mo kailangan may title ka. Ang kailangan mo yung relasyon mo sa Diyos na pinapayagan mong mabuhay siya sa buhay. Pananalita mo, kilos mo. Ngayon na bless ako, biro mo, joyful song lang natin, pinag-aaral. Ano mo yung gusto mo mag-Bible? Simple lang yun. Simple. Ginagawa natin. Kasi gusto natin magbigay the best para sa Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos naman nagbibigay ng pinaka-the best. Matuto tayo magbigay ng kakayanan natin na may pasasalamat sa Diyos. Alam nyo, ang hinahanap sa ko maganda ka lang panlabas. Pero deep inside, wala ka. Kaya hindi ka pwede maging plastic. Hindi mo pwede sabihin magtakot, oh Lord, bukas pupunta ako Di, alam ng Diyos yung kung pupunta ka hindi. Bakit? Wala. Yung ating buong pagkatao, mas kilala tayo na Diyos. Sarili natin, di ating alam Kaya nga, hanggang kaya mo pa, ako lagi ko sinasabi, ilang taon ka na?
Ikaw, 60. 60. Wala sa itsura mo, mukha ka lang 59 and a half. May tawad. 41. 41. 44. Let's kayo bakit sa edad nyo na yan. Meron ng direksyon yung buhay nyo. Tingnan natin, marami po sa atin, bata pa mukha na matanda sa atin. Bakit? Pasal ng buong mundo eh. Yung na kay Lord ka, maaliwalas. Bakit? Kontento ka kung anong meron ka. Si Shirley, oh. Ang dami daw. Pero lahat na lang ng buong katawan, pinakailaman ng doktor. Hindi kasi Hindi. Sabi natin, sometimes sabi mo, abnormal yung loob ng katawan mo, pero kalod kaya niya ayusin. Tingin lang naman nila yun eh. Pero sa totoo, sabi ko nga, kaya ka nagpapacheck up, hindi para alamin yung sakit mo eh. Kaya ka nagpapacheck up para patunayan mo na sasabihin ng Diyos, Shirley, lahat ng yan, inalaw ko lang para malaman mo, healthy ka. Amen. Amen. Ito rin. Ito ginagawa natin. Kaya tayo inaanyayahan ng Diyos sa gawa ito para patunayan ng Diyos na may pag-asa ka pa sa buhay. Amen. Na buhay na maayos, tahimik, mapayapa, walang kaaway, kumakain ng 4 na beses. Di ba? No? Nakakangiti kahit may problema. Amen. Diyos ko, yun yung blessing. Yun yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, as in, sabi ko nga sa mga anak ko, mahanga, kung kailan ako nagkaedad, alam nyo, saka ako hinigpitan ng panganay ko. Mga bata. Hindi yun eh. Yung pagsusuot ko ng is, batayan. Hindi. Pag Metro Manila, maglalabas ka, meron akong prayer meeting na akyat ka ng footbridge. Taas nun, Tandalsora. Pag sakay mo ng jeep, maganda yun eh. Sasakay ka papunta ron. Pagdating mo doon sa pupuntahan, tatawid ka naman ng footbridge. Sa Holy Spirit, nakahilis ako. Gabi na ako. Sabi ng anak ko, isang gabi-gabi na, saan kayo na? Picture ako. Gabi na nasa labas ka pa. Prayer meeting. Sabi niya, inay. Sabi niya, ubo. Kasi lagi ako may ubo-ubo na. Minsan, nagkakaiba. Ubo-ubo. Sabi niya, hindi ka ba hihinto? Sabi niya, gabi-gabi na. Sabi niya, huwag kang tumanggap ng... Sabi ko, Jimbo, anak. Sabi ko, pagbigyan mo na ako. Nagkakaedad na ako. Sabi niya, hindi ko naman sinasabi, kalma ba? Hinay-hinay. Sabi niya, minsan, kasi may group chat kami. Sabi nung isa, may upo na naman si nanay, sila sinunod. Pati sapatos mo, nakahips ka pa. Sabi niya, papaganda ka pa. Sabi niya, anong gawin mo? Sabi ko, ano mo gusto mo sa ginagawa ko? Mag-practice ka na lang. Ang hirap-hirap niya, bit-bit ko pa. Gusto, bit-bit ko pa. Minsan, picture ni nanay, ano to? Sabi ko sa kanya, makinig ka. Sabi ko, pagbigyan mo na ako. Sabi ko, sa edad ko ito, mamili ka, hinto na ako, nagsusugal ako, magchichismis ako, magtotokis ako, anong mamili ka? Sabi niya, ang dami mo sinasabi ko, hinay-hinay ka. Kaya natututo ngayon ako na, pag lumakad ako, naka-flat shoes, pag gusto ko magpakit, mag-heels. Kaya dito sa hukot, hindi ako makita, nakakasanday ako, mula umaga, naka-heels ako eh. So, isip-isip ko siya, ako rin nahihirapan, may point din yung anak ko. Pero sinasabi ko ay, ginagawa ko to, hindi lang para sa sarili ko. Ginagawa ko to is kasi ko ano yung blessing na meron ako. Na binabago, inaayos ng Diyos sa buhay ko. Kasamang inaayos pati pamilya. Amen. Amen. Yun yung ano ba yung bunga? Yan. Yung sinasabi yan, tulog ka ba hindi? Kahit may utang ka. Tulog ka na ba hindi? Sabi ka niyan eh. Sabi ko, tingnan mo to. Ay, sabi niya, tuition fee na naman. Sabi ko, kadalagan tao na mumodelo na tuition fee. Nakikita mo yung puso ng Diyos na nasa sayo, na nag-aalala ka sa isip-isip. Ala, itong batang ito'y nag-aalala sa tuition ng mga kamuti. Yung kayang nanay niya, nag-aalala sa tuition ng anak niya. Kita mo yung kakaibahan ng may Diyos at wala. Character. Attitude. Pwede mo pwedeng sabihin na isa lang. Ako naniniwala ako, isa lang sa pamilya mong nasa Diyos talaga ha.
protektado lahat ng pamilya. Amen. Kaya sa gospel is, di tayo pinagawa, di tayo sinumpa ng Diyos katulad ng Igus. Oy, Luz, moderator ka na, ganyan ka pa rin, matuyot ka. Hindi ka na mapakinabangan. Ay, may mga anak niya tayong gift. O, kagaya ni Rose, o di ba, nag-joy pulso ka. Nag-leader ka na, yan, gift siya, pinapalutang na niya. Nung nakaraw, sabi sa kanya ni Ray, tanda-tanda ako pa, sabi sa kanya, bigyan mo ng buhay. Yung joy pulso mo, ano? Bigyan mo ng diin. Aba, na-develop naman. Kaya kasi tawagan ko si Wen. Wen, na-develop na. May buhay na. Kaya pala hindi totoo dapat ay buhay mo. Alam niyo yung, kung wala ang Diyos sa buhay, hindi natin gagawin ito eh. Pero ngayon, nag-i-enjoy ka. Kinigang salita ng Diyos. Usapan niyo, walang chismis kundi tungkol kay Lord. Subukan mo walang Diyos tayo. Puro pinag-uusapan natin buhay ng may buhay. Namumulutan ka. Ayun ang sinasabi ko na, huwag tayong pumayag na yung bunga ay hindi lumabo. Bawat salitang naririnig natin, sikapin natin maisang buhay. Alam niyo, yung mga yan, sa ngayon, sometimes di mo maya-apply, biglang darating oras na, uy, tama pala yung ganito, sinabi ni ganito, tama pala yung ganyan. Kahit sa'yo, no, na enjoy ka na. Sabi mo, di ba, masakit ang ulo mo. O, sa tanda ko, masakit pa rin ba? So, isang magandang paalaala, no? Ay, happy ako. Tingnan mo lang, ha? Pag ikaw talaga, ang puso mo nasa Diyos, ulitin ko, gagawa ka ng way para makalapit sa Diyos. Tama ba? Yes. Example. Nakikita ko yan dito pag nagsisimba ako, nakikita ko siya, si Junie. Everyday kasi sinisikap ko talaga dito, ang lapit mo lang, di ka pa makasimba, no? Diba? Nakikita ko siya. Bakit di ko siya nakikita? Nag-isip mo, bakit wala siya? Yung sinasabi sa inyo, nakikita ko, bakit wala si Junie? Kasi nasanay ka eh. No? Ngayon, hindi siya pala makakasimba mamayang gabi. Anong ginawa niya? Magsimba siya ng maaga. Yun yung sinasabi ko, na nakikita mo talaga yung tamang relasyon sa Diyos. Di ba? Yun yung mga bunga. Na anong bunga? Nakikita mo kung paano natin itinatama yung relasyon natin sa Diyos at ang lahat ng tinatama mong relasyon sa Diyos, yun yung nagiging takbo ng buhay mo. Kaya ang prayer ko sa'yo, magkaapag. Hindi ko lang. Mga beauty niya. Magandang babae. Hindi, nagbibiro lang ako. Pero sisiguraduhin ko may maganda kang buhay. Ay, nabumula na si Jenny. So, sa gospel po is, ulitin ko, ang isang binibigay ng Diyos sa atin ay lahat ng naririnig natin, maisabuhay natin. Amen. Malalaman natin kung naisa sa buhay natin kapag hindi ka na pumapatol, naiinit, nakatanggap ng maling balita, magsasalita ka na. Doon, pag-isip pa lang sa umaga, marami ka nakitang likpitin, reklamo. Sabi ko, ay, si Rain kasi si Rain, yung si Rain, holiday niya nung Monday kasi di siya alternate kasi sila nung kasama niya. Mabait naman yung kasama niya. Pag pumupunta sa shelter, may kakain siya. Eh sabi niya, Indian at saka Chinese yung amo niya. Yung Chinese mabait, yung Indian at salbahe at taba. Eh hindi na pala nakakakilos yung matandang babae kasi mataba. Ang nakakakilos yung lalaki. Yung lalaki ang masungit, matindi. Oo. Pag yung kanyang kasama, thank you Lord kasi mabait. Ang sasabihin daw nung pagkain sila na magdadala. Oh, dali mo to sa balyena. Yung amo, balyena, bungangera. Pagdating sa shelter, yung gusto niyang kumain ng pagkain na kasi $6 lang a day ang pagkain nila. At meron sila araw-araw 2 itlog. Hindi sila pwedeng bumili ng pagkain na pwedeng ilagay sa rep at hindi sila pwedeng makailan sa binibilang ina-audit ng amo niya. Kaya siya, pagdating niya sa shelter, papakainin na namin, uwi mo ito, uwi mo yan. Kailangan hindi rin nakikita ng amo. Yung Chinese, mabait. Bibigyan sila. Kaya bisa doon sila kumakain sa kwarto. Isa, niluluto lang nila, puro Indian. Maghiwa ka lang, wala na silang pahinga. Kaya pag nagpupunta sa shelter, natulog, pumatay ng Saturday.
attend siya prayer meeting. Humiga. Nandito na kami lahat, wala pa rin siya. Natutulog din siya. So, sobrang pagod. Di lang yun, yung pagkain, kulang sa pagkain. Pero siya lang nakita ko. Gusto niya mag-rosaryo. Kaya bago siya umuwi ng Monday, nakirosaryo sa amin. Pinauwi namin yung mga pagkain na hindi niya na makain. Hanggang puro biscuit noodles lang siya. Kainin mo yan, dali mo yung ulam, dali yung... Kaya pasalamat kayo, hindi siya nagpunta ng Tuesday na nagdat na niyo pa yung vaccine. Yun yung sinasabi ko na, bata pa. Bata pa ko rin. Ay, mataba. Oo, na maganda. Pero palamig. Pero ngayon, God, if you Yun ang terminate. ngayon, God is good na naka-online lagi meron siyang meron siyang sariling pinupost eh. Ang akin doon is, doon ako bless sa kanya. Kasi hindi siya nag-isip pumunta sa iba. Punta siya shelter, maglurusari siya, attend siya prayer meeting. So, yun yung sinasabi ko na kahit baguhan lang sila at bagong sa atin nga sila natutong magdasal karamihan sa atin Alam mo yung ulitin ko, pag gusto mong isabuhay ang Diyos, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ang gospel po ay ikaw makakaalam kung natutuyot ka na. Pag nagrereklamo ka, umaangal ka, sabi ko nga, hindi nakukuha sa panlabas ang Diyos. Pag nasa iyo si Kristo, kumpleto, inside and out, makikita ang Diyos sa'yo. Amen? Sala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magla-love offering tayo. Lahat ng wala ng pera maglagay sa love offering. Ngunit po, O Diyos, pagpapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gulitan ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, ingatan sa inyo. Mula sa inyo, ang lahat ng ito. Muli kong handog sa inyo. Patnubayan, paggali ang lahat ayon sa kalooban mo. Magkudos ka, Panginoon ko. Daling dadaling ako. Ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. Ang lahat dadaligdan. Ituon po natin ang ating kamay sa ating handog sa mahal Panginoon ng aming buhay. Maraming salamat po sapagkat muli kami nakatugon sa paghahandog. Ang handog na ito ay alam po namin gagamitin sa pagpapalaganap ng iyong mababuting balita. Lord, inihahandog pa lang, bumalik na ito ng mas maraming biyaya para sa aming lahat. Muli Lord, ang lahat ng ito'y patuloy namin hiningit gagawin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. So, pikitan na tayo. Panginoon ng aming buhay, maraming salamat po sa isang magandang paalaala sa bawat isa sa amin na ang bawat naririnig naming salita at laging hinahanap dapat ang kalooban mo. Bawat salitang itinatanim mo sa aming puso, dapat namumunga ito sa buhay namin. At ang bungang ito, Lord, ay ang pagiging mabuting tao, ang pagiging mabuting anak mo, na ang lahat ng lumalabas sa aming mga labi, sa aming mga bibig, ay salitang nagmumula sa iyo. May kabutihan sa puso, marunong magmahal, magpatawad, umunawa. Lahat po ng ito, Panginoon, ay isang tanda ng bunga ng aming buong pagkatao na itinatanim po ninyo sa bawat puso at pagkatao namin. Lord, tulungan mo kami na sa lahat ng oras na anuman ang aming dinudulog sa iyo, ay nananatili ang tiwala namin at pananampalataya, tinanggap na namin ang lahat ng aming hinihingi. Sa oras na ito, Lord, may mga humihingi ng kagalingan. Isa na po si Sherry. Patunayan mo sa kanya, Lord, wala siyang sakit.
kung hindi magiging normal ang lahat. Hindi lang si Shirley, Lord, sa lahat ng may nararamdaman sa aming mga physical na katawan, nananalig kami, nananampalataya, nilulusaw mo ang lahat ng ito, binibigyan ng kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Hindi lang po kagalingan physical, maging ang aming mga puso. Ito, Lord, ayusin mo po yung mga puso namin. Gawin mo katulad ng iyong puso na bukas lagi sa pagmamahal, bukas sa pagiging mabuti, at laging umuunawa sa lahat ng tao na nakakasalamuha. Gawin mo po ang puso namin ang katulad ng puso mo na walang iniisip kung hindi ang kabutihan. Kaya Panginoon, walang pamilya na mawawasak sapagkat ikaw ang magbibigay ng puso na punong-puno ng pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kung meron pang tampuhan, nananalig din po ako na kung paano mo aayusin ang puso namin, ganun din ang aming mga mahal sa buhay. Itinataas namin ang bansang Pilipinas, ang gobyerno, sa lahat po, Panginoon, na namumuno. Pagpalain po ninyo sila, bigyan ng kapayapaan at pagmamahal sa bayan ng Pilipinas, hindi makasarili. Tinataas ko rin, Lord, ang pangangailangan material financial, lalo na po sa mga panahon ngayon, may mga anak na pinag-aaral. Alisin mo po ang takot, pag-aalala, bagkos maniwala at magtiwala na tapos na ang lahat ng problema namin sa pinansyal. Lord, sapagkat meron kaming Diyos na anuman ang aming pangangailangan sa buhay, anuman ang kailangan namin sa aming mga physical na katawan, sa aming mga relasyon, meron kaming Jesus na bibigay ang lahat ng kailangan at tutugunan ang bawat needs ng bawat isa. Anyayahan natin yung pangalan ni Jesus. Jesus na nagbibigay ng kagalingan. Jesus na nag-aayos ng ating buhay. Walang sila.
Panginoon, ngayon po ay magpapasalamat naman kami sa biyaya na pagkakaloob mo ng pagkakataong makapagpuri sa iyo. Makapagpasalamat sa lahat ng biyaya na handog mo. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit. Salamat, Lord, hindi ka nagsawang tamnan kami ng iyong mga salita na sa dapat naming isinasabuhay sa bawat sandali ng aming pagkatao at buhay. Salita na magpapabago ng bawat relasyon at may magandang kinabukasan patungo sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa kagalingan ng sakit, sa mga relasyon sa puso, material, financial, sa kanilang employer. Salamat, may Friday group na kung saan nakakasama po namin sila at bilang isang pamilya nagpupuri sa iyo. Salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy mong ibinubuo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, muli po, salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ibinubuhos mo sa buhay namin. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ang walang magkakato. Ang mga nagpupusin ako. And sa Diyos sa'yo. Dahil sa iyong kabutihan na ginagawa, ang pangalan mo'y tagumpay. Hindi na bitaw ang buhay ko'y ikaw ang paglaw. Ang paglaw, susulit ako. Ang bawat sandali, ako'y nagtuturi. Dahil lang iyong kabutihan ang ginagandang ang tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa Hindi natin tao ang buhay ko'y ikaw siyang naglaban. Ang buhay ko'y ikaw. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Mamaya, Lord, tatanggapin po namin kayo sa banal mong katawan. Katawan na magbibigay po ng katawan namin ng panibagong kalakasan, panibagong buhay, panibagong lakas mula sa iyo. At muli po, maraming salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you.
Lakuan po natin si Lord. Amen. Pasasalamat po sa Carmina sa buong buwan na ito na kanyang ito po yung kanilang huling dito sa Friday group. Kasi uwi na po siya sa Pilipinas noong June 3. So, this is the last day. Pero, siyempre, patuloy po siyang ginagamit ng Panginoon. Kahit na siya ay umuwi sa Pilipinas. At babalik pa rin po siya sa panibagong yugto ng kanyang paglingkod sa Panginoon. Amen, Lord. Amen. Natin. On behalf of our coordinator, marami pong salamat, Sister Lina. Although wala po siya dito, taus-puso siyang nagpapasalamat sa inyo. At siyempre po, pasasalamat din po sa ating FB Live. Amen. At sa ating Zoom participants. At lalo-lalo na po sa ating coordinator na si Sister Lisa Pulmaran. Marami pong salamat sa ating lahat. At siya nga po pala, tomorrow po meron po meron pong Praise and Worship ang Saturday group. At gayon din po, meron din po ang Sunday group sa St. Bonaventure College. So, kung may panahon po kayo na kayo ay umattend, please po, attend po tayo. At siyempre po, bago po tayo magtapos, tayo po ay pangungunahan ng ating song leader na si Sister Rose sa kanyang joyful song. Amen. Joyfully sing my life. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord. I will praise you with all of my life. I will praise you with all my strength. I will praise you with all of my strength. With all of my strength. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you, in you, is in you, in you, is in you, in you. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Amen, amen. May, sabi si Sister Mulbright sa ano? Ni? Sister Sige Mel. mo na. Amen. Anong tawag niya yung